Hello and welcome to Engineer Jeremy Tutorials. So, gagawin natin ngayon is gagawa muna tayo ng border para sa ating plates, which is yun yung magiging susundan natin na title block for our succeeding na mga plates. Okay, so but before that, let me first isa-isahin ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin as we go on dito sa industrial drawing 1. So, syempre hindi mawawala lapis. So, I have here lapis. Okay, and yung pang mark natin, which is yung Unipin. So, diba ito yung pinabili ko sa inyo. So, this is Unipin 0.5 na Unipin. We also have here ruler. So, ang ruler, merong dalawang set. Meron tayong dalawang set of measurement. Meron tayong SI or for international standards. So, yung maliliit dyan is naka-millimeter. Meanwhile, yung pag-skip niya from 1 to 3, naka-centimeter yan yung haba. Meanwhile, sa kabila is naka-inches yan. So, itong ruler na to, meron tong head ito, and nilalagay siya dito. So, ang purpose nito is para magkaroon ng perpendicular dito. So, tawag natin dito is a T-square. So, halos parehas siya ng L-square o yung skwala. Parehas siya ng purpose para makuha natin yung perpendicular. So, ito yung T-square na tinatawag. Pero, ruler lang muna. Ruler lang muna ang gagamitin natin ngayon. Since ang T-square usually ginagamit pag meron kayong drafting table. And I also have here some set of rulers and triangles. Ito una, alam naman na ito ng karamihan. So this is a protractor. And kung saan siya ginagamit, so ginagamit to measure angles. Okay, from 0 degrees up to 180 degrees. So protractor to. And this one is 45, 45, 90 triangle. Kaya siya tinawag na 45, 45, 90 kasi yung angles nito. So ito, this is a right angle. So right angle yan, 90 degrees. And itong dalawa, yung angle ng dalawang to, 45 degrees. 45 degrees dito, 45 degrees sa kabila. So ito yung 45, 45, 90 natin. And itong isa, ito naman, this is 30, 60, 90 triangle. Kasi, kaya naman siya tinawag na 30, 60 kasi ito, 30 degrees ito, 60 degrees ito, tas 90 degrees yung nandito, yung triangle. Okay, so ito yung mga gagamitin natin. And for our drawing sheet, kaya nga nang in-explain ko last time, yung drawing sheet natin is ito, Oslo paper with a measurement of 9 inches by 12 inches. Okay, so before ako mag-drawing, i-fix ko muna itong Oslo paper by using tape. Fix ko lang muna siya para hindi magalaw habang nagdo-drawing tayo. Fix ko siya sa mga corners. Malilit lang. Since kailangan lang naman natin dito is hindi magalaw itong drawing sheet natin. So yan. So pag na-fix na natin, ang gagawin natin ngayon is to measure and to draw yung magiging title block natin, kung ano ba yung contents ng title block and paano siya gagawin, ano ba yung mga proper measurement. Now for the first step is mag-measure tayo ng tag 1 inch or 1 inch, 1 centimeter rather sa mga corner from the edges, di ba ito yung edge. So measure tayo dyan ng 1 centimeter and using pencil, i-mark natin 1 centimeter here. Okay, so 1 centimeter dito.
And 1 cm din dito. Ayan. So, ayan. 1 cm dito. Okay. So, also dito 1 cm and 1 cm. So, diba? Dalawang mini-measure ko kasi you need at least 2 points to measure a line or to create a line. So, kaya at least 2 points yung meron dapat tayo dyan. Ayan, 2 cm, 1 cm dyan. Ayan, 1 cm. And 1 cm din dito sa kabila. Ayan. Then, 1 cm dito. Tapos, 1 cm dito. So, pag sketching pa lang naman, ang gagawin natin is, connect na natin yon yung mga measure natin na tagwa 1 cm para straight. Ayan, so connect. Tapos, gaanan nyo lang yung pag-drawing. So, manipis lang muna. Ganan lang muna natin yung pag-drawing. So, yan. Para madaling erase, in case na need natin na erase or nagkamali man, madali lang i-erase yung pencil. Since magaan lang yung pagkakalagay natin ng lines. So, yan. Okay, so yan. So, bale, yung lines na yon, yan ang iti-trace natin mamaya ng ballpen. And yun yung magiging border lines natin. So, yung border lines na yan, our drawing should not exceed those border lines kasi parang yan lang, hanggang dyan lang yung drawing area natin. Okay? For the title block, sa pinakababa, measure tayo ng 4 centimeters. Measure tayo ng 4 centimeters. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 centimeters. And then 1 centimeter. Another one and another one dito. So, dito rin. From the title, or dun sa border, 1 centimeter. 2, 3, 4. Then, connect natin. Medyo tagilid. So, ito yung purpose kaya magaan lang yung pag-draw natin ng line para pag nakita natin na medyo tagilid, madali lang siya i-erase. And hindi masyadong madadamage yung drawing sheet natin. Okay, so yan na muna. So from here, measure tayo ng 3 cm. Galing dito sa border na to. Measure tayo ng 3 cm. 1, 2, 3. Hanggang dyan sa 3. Dalawa. And then 5 cm. Wait lang, sukatin ko lang ulit.
Okay, so 5 centimeter. Galing dito, another 5 centimeter. 5, medyo maliit, gawin natin 6. And 12. 18. Tagsi 6 centimeters. 6, 6, 6. Tapos, from here, measure tayo ng 3. 1, 2, 3. Galing dito. Dito na tayo mag-measure ng 3. 1, 2, 3. Nasa 23. Yan. So, huwag lang kayo malilito sana sa lines. So, connect to. Ito pala, kailangan meron pa dito sa baba. Another 6. And then 6. Tapos ito, pwede nyo na itong i-erase. Mamaya. Tapos from here, measure ulit kayo ng 6. And then galing dito sa corner, 3. So draw. So yan. So sa una, ang ilalagay natin dito is yung school. Okay, school yung nandito. Mamaya may lettering yan. And then dito is the course name. Industrial Drawing 1. So yan nakalagay dito. And then dito yung plate title. Okay. So dito is name of instructor. Name of student muna sa taas. Kasi yung measure nyo na kanina na 'di ba may measure kayong tagwawan diyan, dito na natin yan i-connect sa part na to. Yan. Name of student sa taas. Name of instructor dito. Tapos dito is course or program. Should I say program? Program and section. So, Bindtech AMT1A. Tapos, dito yung rating. Dito nakalagay is plate number. So, yan. Yan yung mga contents ng ating title block. So, itong title block na to, ito na yung magiging standard natin all throughout the plates. So, pag na-drawing na natin yung mga lines na yan, yung mga guidelines na yan, pwede na natin siyang gamitan ng unipin natin para ma-fix na natin yung kulay ng mga title block. Okay, so unahin na natin itong vertical. So gagamit na tayo ng pen. So careful na tayo dito since hindi na tayo nito pwedeng mamali kasi pag namali hindi na to mabubura. So hanggang dito lang, 'di ba? Andyan lang and hanggang dun lang. Hindi na dapat sumobra. Unahin muna natin itong nandito sa baba para alam natin kung hanggang saan lang yung border natin.
Ayan, dyan lang siya. Then, yung nasa taas din. Hanggang dyan. Tapos, ito yung sabi kong kagandahan ng Unipin kasi kahit may smudge natin yan, hindi na mag-smudge yung ink. Then, ito sa side. Ito sa kabila naman. Kaliwete kasi ko, kaya dito sa kabilang side yung ruler ko. Pero kung right-handed kayo, sa kabilang side naman yung position nyo ng ruler. Okay, so yan na. Bale, itong darken line, ito na yung border lines natin. Then, i-trace naman natin itong nandito sa title block natin. Vertical. Ayan, dito ang pahiga dito. Okay, so yan yung title block natin. Ito yung ifa-follow natin na title block all throughout sa lahat ng plates natin. And then yung mga construction lines na ginawa natin kanina, pwede na natin siyang i-erase para maging malinis yung plate natin. Yung mga sobrang construction lines, pwede na natin siyang i-erase. Yan. Kaya nga magaan lang yung sulat natin kanina ng mga construction lines para madali lang siyang i-erase. Okay. Ito pa. Pwede na natin itong i-erase. Ang mga dots. So, kung iba-ibang ballpen yung ginamit natin, baka nung ini-erase natin yan, nag-smudge na siya, nasira pa yung plate natin. Okay. So, yan. So, ito yung title block na gagamitin natin for our plates. Now, sama ko na dito sa title block yung paggawa or pag-lettering natin. So, for our lettering, syempre diba, bago tayo mag-lettering, lalagay muna tayo ng guidelines. So, from
this dito. So, measure tayo ng 1 mm sa taas at 1 mm sa baba. 1 mm sa taas. Millimeter sa baba. Then, using your pencil, connect natin sila. Bale, yan yung magiging guidelines natin. So, yan yung diniscuss natin last time dun sa tutorial natin, dun sa recorded tutorial nung may synchronous classes tayo. Ay, medyo ano tong nasa kabila. So, yan yung borders natin. Kailangan yung lettering natin hindi dyan mag-exceed. So, same with this one. Measure tayo ng 1 mm dito. Dyan. Dito. Doon. 1 mm. And 1 mm. Parehas ito. 1 mm. 1. 1 mm. 1. 1 mm and 1 mm. Okay. So, pag nakuha nyo na yan, mga guidelines na yan, lapis muna gamitin natin para mas madaling isulat. So, school. School yun nandyan. So, ilalagay natin dito, since sobrang haba ng school natin, BCC na lang. Kunin natin, extend natin itong guidelines na to. So, BCC. Ito is course name.
So, industrial. Drawing. One. So, plate title dito. Plate. Title. So, lalagyan natin dyan kung anong title man ng plate. Then, dito is student name or okay, name of student. Nalagay nyo yung pangalan nyo dyan. Pag mahaba, importante mayroong apelido. And yung first name. Yun yung importante sa name na nakalagay dyan. Dito, faculty or instructor, pangalan ko rin dyan, lalagay natin. So, ito na lang, ganyan na lang. Okay, wait lang. Lagyan natin ng engineer. Di kasya. Kasya yan. Ipisan lang natin. May. Kailangan manipis lang pala yung pagkakalagay nyo dito ng name para magkasya. So, linipisan lang yung pangalan. Lagay ulit natin yung guidelines kasi nawala. Okay.
kasya na yan. Okay, so yan. Pangalan ko dyan. So, dito sa taas is program or section na lang para medyo may click. Example, yung section nyo is 1A. Okay na yan. Kasi pares lang naman yan. Then, sa baba is rating. Wala kayong ilalagay dyan, since ako maglalagay nyan, kung ilan yung grade nyo. And dito is plate number. NO. So, 1. Yan. Diyan nakalagay yung plate number natin. So, pagkagawa nyo nito, trace nyo na ulit ng unipin natin. Trace natin using our unipin. Okay lang kahit hindi totally masunod yung guidelines nyo, guide letters, as long as maayos pa rin yung pagkakagawa natin ng lettering. First name, industrial, drawing 1. Then sa plate title naman tayo.
Name of student. Patience. It takes a lot of patience. Then, instructor. Engineer Jeremy Balang. Then, section. One A, 1B, 1C. Tapos, rating. Then, plate number dito. So, 1. Yan, plate number 1 dyan. So, yan. After nyan, na trace na natin yon lahat. So, erase na ulit tayo. Para mas magandang panoorin, mas magandang tingnan, erase natin yung mga guidelines. So, magaan lang na pag-erase since di naman dark yung pakaka-sulat natin noong guidelines natin.
So yan. So medyo malinis na as compare nung hindi natin in-erase yung guidelines. Pero if you want to thoroughly erase yung guidelines para mas luminis tingnan, pwede naman. Wala namang problema yun. Di naman ma-erase yung ballpen na ginamit natin. So yan yung title block natin na gagamitin natin for industrial drawing. So, yung mga dimensions, tingnan, as well as yung kakalettering, ayusin para maganda yung kakalabasan ng plate natin. So, thank you and good job.